yung desisyon ng Supreme Court. According kay Senator Raffy. So punta tayo dito. Ito ang tanong. Nababasa nyo ba? Canon 3, Section 2 of Code of Professional Responsibility and Accountability requires the lawyer to warn the public on any misrepresentation of and on the judiciary. Certainly, the aforementioned videos would show the obedience by the accused thereto are the lawyers of ARTA exempt from said obedience and loyalty to the very institution and profession they have sworn fealty to. The question to be asked, therefore, should the accused be required to go through the crucible of fire of going through the rigors of trial and defend himself with fair use of copyright when it is patently, overtly, clearly seen at the outset by the very evidence of the prosecution uncontroverted by the accused, that indeed the fair use of copyright material should the accused be punished by the very judicial system and legal profession he is defending from encroachers and traitors to seek lower the bar of said profession. Fiscal EJ, hindi ka ba kasama dito? Tama lang ba na sabihin ni Senator Raffy Tulfo na hindi nire-respeto ni Mr. Consunji yung Supreme Court decision kasi bilyonaryo siya? Ibig sabihin, lumuluhod yung Supreme Court kay Mr. Consunji? Yan ba yung gusto niya sabihin dito? Attorney Libine is defending from encroachers and traitors who seek the lower the bar of the said profession. It's not only the said profession. Hindi lang pagiging abogado. We are talking about Supreme Court here. We are talking about Supreme Court. Are the lawyers of RTIA exempt from the said obedience and loyalty to the very institution and profession they have sworn fealty to? O, bakit di nyo pinupuna yan? Di ba? Parang luluhod yung judiciary, yung Supreme Court kay Mr. Consunji dahil bilyonaryo siya. Ito, balikan natin. Bilyonaryo eh. Oh. In favor dun sa mga magagawa. And then, nagmatigas. May desisyon ng Supreme Court. In favor dun sa mga magagawa. Hindi. Yun yung diferensya kasi. Hindi. Ibig sabihin, Mr. Consunji defies the Supreme Court decision. Anong nagawa ng Supreme Court? Wala. Natakot kay Mr. Consunji. Yan yung pinalabas ni Senator Raffy Tulfo. So, Supreme Court, payag kayo niyan? Wala pala kayo sa mga bilyonaryo eh. Inutil pala kayo eh. According kay Senator Raffy Tulfo. Kasi hindi nyo sinusunod. Hindi sinusunod ni Mr. Consunji yung desisyon nyo. Takot kayo sa bilyonaryo. Takot kayo sa mayaman Supreme Court. Shout out sa'yo, Justice Leonin. Takot ka pala eh. Takot you. Takot you, Justice Leonin. Adi, shoutout sa'yo. Dati namang nagtrabaho si Kong Marcoleta sa kumpanya ni Mr. Consunji. Patawag niya si Kong para maging resource person sa Senate hearing. Doon sa congressional inquiry. Piskal, pagtanggol mo, departamento mo, wala. Yung essay lumulod kay Mr. Consunji, si Mr. Consunji naman din nakapalag kay Raffy. Meaning, to the max power talaga si Tulfo. Yun lang. Yun lang. Pero it's an honor matawag na kapatasor kay UB pro katotohanan. Damay pati si Justice Leonin. Damay! Justice Leonin. Ano? Takot ka kay Mr. Consunji? Takot you? Takot ka pala eh. Miss Mintin, saro siya. Yan ang nagagawa ng kalabisan mo, Idol. Di ka makatulog na maimbing. Your arrogance and blunder will continue to hunt you. Bilyonaryo eh. Merong, sabi nga ng isang senator nagsabi si Maricar, feeling entitled eh, bilyonaryo kami.
Sino lang kayo mga manggagawa? Sige, demandahan tayo hanggang dumating sa Supreme Court. Tanalo sa Supreme Court yung mga manggagawa. Hindi. Bilyonaryo. Pinagalitan ko. Uy, ba't mo ako Oh, nanalo sa Supreme Court. Oh, walang desisyon. Di nire-respeto yung desisyon ng Supreme Court. Oh, ano? pagalitan? Bilyonaryo ako. PR. Buhos na tayo. Ganun nangyari. Hindi ganoon nangyari, Idol. Invento mo lang yan. Kasi nakita ng tao yung kabastusan mo. Di ba? Nakita ng tao na mali yung ginawa mo doon. Na pwede mo naman kausapin si Mr. Consunji na maayos. Pero hindi. Talagang bastos ka lang talaga. Kasi gusto mo ipakita sa mga pobreng kababayan na hindi ka natitinag sa bilyonaryo. Tandaan mo, Idol, iba yung respeto at takot. Pwedeng matakot sa iyo yung tao pero wala silang respeto sa iyo. Magkaiba yung dalawang bagay na yun. Hindi ka nire-respeto, kinakatakutan ka lang. Yan yung tanda mo, Idol. Magkaiba yung respeto at takot. Yes, pwede kang kinakatakutan ng tao, pero hindi ka nire-respeto ng tao. Magkaiba yun. Sa mga tulpo na text, kung kailangan nyo ng tulong pinansyal, pabahay, sasakyan, lupang sasakayan, wala ako nun. Sinsineras masyado yung pagiging bilyonaryo. Yun nga eh. Parang ipakita kasi sa mga tao na hindi siya natinag dun sa bilyonaryo na yun. Na parang, I don't care if bilyonaryo ka, para ako sa mahirap. You don't even need that antics. Pwede mong sitahin yung bilyonaryo na yun. Pwede mong sitahin yun, pero in a nice way. You can always do that. Makikinig sa'yo yan. Kasi may pinag-aralan yan. Nag-aral yan. Diba? Kaya kung minsan, pag sa away ng bilyonaryo at mahirap, sa mayaman at mahirap, malamang sa malamang nananalo yung mayaman. O, bakit natalo ka? Di ba sabi ni Melo, ikaw yung mayaman na mabait? Ba't natalo ka? Kasi alam nyo guys, yung mayaman is subjective. It's something to be compared with. Hindi mo pwedeng masabing mayaman ka. Paano ikukumpara ka kay Elon Musk? Mayaman ka pa rin ba? Hindi na. Si Idol, pobre yan. Pag ikumpara siya kay Elon Musk. Pero pag si Idol ikumpara sa akin, di mayaman siya. Pobre ako. Yung pagiging mayaman kasi subjective yan. Kailangan mo nang ang tawag doon, ka-distinguish or ka-difference. Hindi mo pwedeng masabi na mayaman yan without comparison. Comparison pala yung tamang word. Hindi mo masasabing mayaman yan kung walang comparison. So, let's say, si Elon Musk, i-compare natin kay Idol, magmumukhang mahirap yan. Eh, syempre, pag si Idol naman, ikumpara sa akin, sobrang yaman yan. Eh ngayon, pag ito si Idol, ikumpara kay Atty. Libayan, si Atty. Libayan, magmumukhang mahirap yan. Kumpara mo siya kay Idol, magmumukhang mahirap yan. Or let's say, mananatili siyang middle class. Si Idol mayaman talaga yan. O ngayon, ba't natalo ka? Sa mayaman at mahirap, malamang sa malamang nananalo yung mayaman. Oh, malamang sa malamang, pero hindi naman lahat, di ba? Oh, balagay natin, gusto sabihin, malamang sa malamang, oh, hindi ka nasama doon. Natalo kayo. Damage control ba yung ginagawa? Hindi ko alam kung anong trip niya. Mayaman. Totoo yan. Hindi talaga. Diba? Yan yung sinasabi nga ni Ramon Magsaysay, yung idol ko. He who has less in life should have more in law. Yung mga maliit natin kababayan because they have nothing. They're poor. They're helpless. Oh. They have less in life, should have more in law. Gawa ng batas. Tingnan mo dapat gumawa ka ng batas. Oh, tingnan mo ang ginawa mong batas. Ayun, tenga. Friendship bill. Sa France. Paano makikinabang yung mahirap dun? Tingnan nyo, he who has less in life should have more in law. Gawa tayo friendship bill sa France.
Those who have less in life should have more in law. Gawa tayo friendship bill sa France, 15 million budget. Ayun na talaga. Yan o, yan. Is rebuild ng foundation. Baho nung ayun na talaga. Ito si Idol talagang pag nagsasalita talaga ito. Ewan ko talaga. Ay, nako talaga. Sila yung palaging naagrabyado. Sila dapat yung tinututukan ng ating gobyerno. Yes. Yung batas dapat nakatuon sa kanila. Oh, yung batas dapat nakatuon sa kanila. Friendship bill. Ituon mo sa mga mahirap. Po. Mas lalo dapat silang Oh yan, postiso bill. Para naman sa mga mahirap yung kasi hindi makabili din ng mga dentures yung ano eh. Yan. Paano yung postiso? Ito yung tama. He who have less in life needs more protection sa exploitation ng kanilang kalunos-lunos na kalagayan at mga problema, di ba? Yes. Kung sino yung mga mahirap nating kababayan, huwag natin bulagin sa ayuda. Bigyan natin sila ng tamang tulong. Huwag natin silang gamitin para pagkakitaan. He who have less in life needs more protection from exploitation, abuse, and oppression. Hindi lang coming from the employers, coming from people who exploit their current standing. Kung anong katayuan nila ngayon is gagamitin para pagkakitaan ng ibang tao. Yung kalulos-nulos nilang kalagayan. Yun yung dapat protektahan natin. Treat them with dignity. Kasi mahirap na nga sila eh. Dignidad na lang nila ang natitira sa kanila. Tapos may mag-exploit pa sa kanila. Ano na lang natitira sa kanila? Mahirap na ngayong tao. Dignidad na lang yung meron. Bibilhin nyo pa. Papalitan nyo pa ng pera yung dignidad ng tao. Pati yung mga patay, di nyo pinalalagpas. Di ba? Shout out si Ern. Wala pang ginagawang batas para sa aming mahirap. 2 years ka na dyan, mambabata, sayang. Ang sagot sa'yo, matagal gumawa ng batas. tulungan. Di ba? Sila dapat, yung mga kapuspalat natin mga kababayan, sila dapat ang lalong binibigyan ng tulong ng ating batas. Yun yun. He was less in life, should have more in law. Hindi yung He who has more in life, less in life should have more in laws. yung more, may more, yun ang more sa batas dahil kung minsan nababaluktot ang batas dahil alam na natin. Oh. Nababaluktot yung batas. Ano ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Nababaluktot yung batas? Dito natin din na hindi ko naabutin yung mga pulis din. Sabi niya, nababaluktot yung mga batas. Oh, ito, basahin niyo ulit. Oh. Devoid of onion skin delicacy as journalists should be, the rulings of court therein would be appreciated by anyone well-versed in literature and logic to be merely based on the exercise of logic and law with cold, precise impartiality. To emphasize without fault of being repetitive, the court had painstakingly reviewed, summarized, and tabled all the videos herein and had duly researched all the laws and jurisprudence necessary herein. The videos are what they are, evidence of what the private complainant actually did and what accused actually did. No amount of verbiage, drama, and hyperventilation will reverse what the parties did. Res ipsa loquitur. The court merely called the truth and it had been seen and pronounced it. The truth hurts, especially on those too blind or too stubborn to look on their reflection when mirrored by the court. This
is what a court of justice and equity does. Hold up a mirror to those who appear before it. The fairness is what the court stands for. Fairness does not bend to whatever windstorm comes because integrity has deep-rooted sympathy for a just cause. Saan dyan nababali yung batas na sinasabi? Fairness is what the court stands for. Kayong mga abogado dyan, hindi nyo ba naririnig yan? Hindi ba kayo nasasaktan na yung mismong judiciary na sundalo kayo ng judiciary is nababahiran ng putik ng amo nyo? Di kayo kinikilabutan dyan. Tingnan nyo to ha. The truth hurt especially on those too blind or too stubborn to look their reflection when mirrored in the court. Masakit tingnan yung reflection mo. Pag lahat ng mga sinasabi mo is ikaw din yun. Lahat ng kinamumuhian mo is ikaw din yun. Lahat ng mga pinupuna mo is ikaw din yun. Fairness is what the court stands for. Fairness does not bend. Tapos sasabihin mo yung batas minsan na babali. And meron ka mga abogado dyan, may piskal ka pa. Ay, di ko alam kung ilan dyan. You don't even call out that one. Di ba required kayo as officers of the court? Nag-aral kayo ng 8 taon? Dugo, pawis nyo yung pinuhunan nyo dyan. For what? You should upheld the law to its highest standard. You should restore faith and trust of the people sa judiciary system natin. Pero if there is people like Senator Raffy Tulfo who is telling this kind of things na nababali yung batas, yung Supreme Court decision is hindi ino-honor ni Mr. Consunji, where are you? Nasaan kayo? Diba? Nasaan kayo? Why can't you defend the very profession na pinagpuyatan nyo? Na ginugol nyo ilang taon ng buhay nyo? Come to think of it, guys. Diba? Come to think of it. Kasi yung nagiging impression ng mga tao dito, hindi lang sa mga pobreng kababayan natin eh. Pati dun sa mga mayayaman. They think they can always get away with crimes and injustice. Kasi nga mayaman sila. Sabi ni sila Tortulpo na babayaran naman yan eh. Di nga takot si Mr. Consunji dun eh. Yung essay, di nga sinunod ni Mr. Consunji yan eh. Nababali yan, sabi ni Mr. Tulpo eh. Hindi lang yung mahihirap yung nagkakaroon ng mindset na ganyan. Pati yung mga mayaman. Pwede pala to Pwede pala to. And masakit tingnan to, guys. RT is classified as hardcore sinner. Dapat walang madideceive na sa kanya sa programa. Delikado na siya. Yeah. Di ba tagagawa ng batas yan siya? Bakit di siya gumawa ng batas na di nababali? Hey lawyers, you have a mandate according to CPRA. Follow, yeah. Di ba? Napadaan ko na live ni Emoy, halos wala pala nanonood doon. Well, ingat sa inyo palagi. Sana guys, kasi ganito, I can attest to myself na yung justice system natin is, medyo mabagal siya. May kabagalan talaga siya. Pero is it worth the wait? Yes, it is. Kasi ang hirap magdesisyon agad. Pag mali yung desisyon. And we are a third world country, guys. We have so much in our hand. Diba? Napakadami nating mga kaso. Tapos lalagyan pa ng mga frivolous suits, nuisance suits, classified as slap suits. Mas lalong
mas lalong nagtatagal yung korte natin. Pero ang tanong dyan is, what if we don't trust our justice system? What do we have? We don't have any alternative of our justice system. Nag-iisa lang yan. Tulad ng gobyerno natin, isa lang yung gobyerno natin. Wala na tayong ibang gobyerno. So we should trust our government. Diba? Well, shoutout sa iyo, Narot. Kakadating mo lang and patapos na ako. And ingat sa inyo palagi and God bless po sa inyo. Maraming salamat.